Hanggang dyan na ba ang kaya mo, Frieza? Ano ba? Pwede bang tumigil ka na? Nag-usap tayo sa halika tayong lalaban sa kanya! Aray ko! Pero sandali pa lang naman yun! Ano bang ginagawa nila? Pasaway! Naiintindihan ka! Siguro may nabihira pang kaunti ka tapos ang ka na yun! Mas mabuti pang umalis ka na lang dito, Vegeta. Nagbalik ako dito dahil gusto kong talunin niyang si Son Goku. Kita mo na, pabayaan mo muna ako tapos ikaw naman ang lalaban. Freeze. Hindi ako makapaniwala. Alam kong matagal na ang lumipas nung naglaban tayo. Pero hindi ko akalain na ang laki na nagbago sa'yo. Lumakas ang kapangyarihan mo. Sinabi ko naman sa'yo yun kanina. Mabuti na lang at nagsanay ako para hindi ako napag-iwanan. Huh? Sabi ko na nga ba't may tinatago ka? Hindi pa yan ang lahat. Tama ang iniisip mo. Pero pareho lang naman tayo. Ilabas na natin ang lahat. Maglaban na tayo ng totoo. Sige, kung gano'n mauna ka muna. Sigurado ka dyan? Baka mamaya wala ka ng laban sa akin. Ipapakita ko na. Bumaba sila! Ano kayang binabalak nila? Ano, ayos ba? Super science ka rin pala sa bandang huli. May kaibahan lang to ng konti sa super science. Medyo mahirap ipaliwanag kung ano ba to. Pero masasabi ko lang, ibang level na lakas ng kapangyarihan nito. Halos kasing lakas ito ang isang super saiyan god. Buti na lang sinabi mo sa akin. Dahil baka matalo na naman ako. Kung ganun pala, kailangan kong mag-evolve na mas malakas kesa sa ipinakita ko kanina. Tama na yung daldal mo. Ipakita mo na sa akin, dali! Menma! Menma! Bilis na! Menma! Bilis na niyo! Malis na kayo rito! Menma! Bilis! Bilis na! Bilis! Masama to. Si Sakura! Sandali! Di bale, hawak pa rin naman natin yung scroll. Buti pa mag-usap-usap tayo at maghanda tayong umatake uli. Teka, ano ba sinasabi nyo? Wala na tayong oras para dyan. Kailangan na natin sila iligtas. Imposible yan, Menma. Dahil hindi kami ganun kahusay para magawa yon. Hindi ko pwedeng basta ibigay ang buhay ko para sa hindi ko kilala. Hindi. Oo, mga ninja tayo. Pero mga tao pa rin tayo. Pero! Paano kung namatay ka? Masyado kami nag-alala sa'yo, Menma. Buong-buong paniniwala ako sa'yo. Iiwan ko sa'yo ang Konoha.
Naruto. Dahil ang tunay na bayani, nakahandang protektahan ang lahat ng nabubuhay sa mundo. At ang bayan namin, hindi ko yung pababayaan! Babalik din ako agad. Kapag hindi ko pa siya inasikaso rito, magiging mas malaking banta pa siya kaysa sa QB pagdating ng panahon. Wala nang natitirang pag-asa para sa inyo. Wala na! Kushina, patawarin mo ako. Hayaan mo, kaya ko pa. Minato. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo. Minato, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Dahil masaya ako. Masaya ako dahil minahal mo ako. Kung sakaling maghangad ako ng hinaharap kung saan mabubuhay ako at magkakasama tayong tatlo, sigurado akong magiging perpekto ang panahon na yon. Ikukulong ko ang QB sa loob ni Naruto. Kasama ang natitira mo pang chakra. Pero anak natin siya. Hanggat maaari, ayoko sanang bigyan mo ng ganong kalaking pasanin si Naruto. Para sa balanse ng Biju, para sa bansa, para sa bayan. Ba't si Naruto magsasakripisyo para sa mga yon? At ikaw bakit kailangan mo magsakripisyo para sa isang tao katulad ko? Pamilya tayo ng mga ninja. Mga ninja! Matagal natin siyang di makikita. Kaya sabihin na natin sa kanya ngayon ang lahat. Naruto, huwag kang maging mapili sa pagkain. Kumain ka ng marami lagi nang lumaki kang malakas. At saka, makipagkaibigan ka. Kahit hindi marami ang maging kaibigan mo, sikapin mo magkaroon ng iilan lang. Pero mapagkakatiwalaan. Pagdating sa pagtitiwala, gusto kong tandaan mo na kailangan mo mag-ingat kay Master Jiraiya. Naruto, simula sa mga oras na to, marami kang haharaping paghihirap. Kailangan mong pahalagahan ang sarili mo, pati na ang mga pangarap mo. Magkaroon ka ng kumpiyansa para tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Sa totoo lang, ang dami kong bagay na gustong ituro sa'yo. Ang dami, napakarami kong gustong ituro sa'yo, anak. Gusto kitang makasama ng matagal. Mahal na mahal kita. Naruto, sinabi niya ng lahat. Lahat ng sinabi ng madaldal mong ina. Dito ang pinili kong kulay para mas maintindihan ninyo. Napapalutan nito ang halos buong katawan ko. Pagpasensya niyo na ibibigay kong pangalan. Pero tawagin na lang natin itong Golden Frieza. Pero para malaman niyo, hindi lang kulay ang nagbago. Siyempre, pati na rin ang lakas ko. Alam ko, gusto ko lang magharap tayo. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Mukhang ibibigay mo na nga lahat ng makakaya mo sa laban natin. Alam ko naman kasing hindi magiging madali ang pagtutuos nating dalawa. Oo, sangayon ako sa sinabi mo. Hoy, Vegeta! Ano, handa ka na ba makipaglaban sa kanya? Teka, bakit bigla mo naman siyang pinasa sa akin? Ikaw kaya ang paking ni Frieza, kaya nandito siya. O sige, maglaban na tayo.
At Sir Whis, saan nga pala Bulma pumunta ka dito para matikman ng strawberry sundae? Meron ka namang dala dyan, hindi ba? Ha? Oo. Nagdala nga ako ng strawberry sundae. Siguradong masarap yun, hindi ba? Nagbiyahe pa kami ng malayo para matikman yun. Pero kung hindi masarap, tatapusin kita. Pero hindi naman ito panahon para kainin yun. Sige, naiintindihan ko. Pero medyo natulong na ng konti yung sundae. Masyado yatang napalabas sa tura kong yun. Okay, ito na. Wow! Grabe, tsuro pa lang yan. Mukhang masarap na. Patikim nga? Ang sarap! Ice cream ang pinaka-base nito. Yung pinatikim mo sa amin nun, tama ba? Bakit ganito ang itsura? Parang utak ito ng higating palakado sa paletang mano. Ang sarap! Tama ba ako? Prutas ba ito? Nagahalo yung tato sa kahit. Sobrang sarap ito, Is. Alam ko, natikman ko na. Kahit na simple lang ito, masarap na panghumagas. Kapangyarihan ni Is, at ina. Medyo nahihirapan sa lang si Cook. Ano ba lang, Ulma? Iba naman ang puting nito sa ice cream, hindi ba? Oo, hindi lang tawag dyan. Nakatayo lang si Jessica. Hindi siya nakikipaglaban. Kaya para nilang talunin si Fisa. Kahit anong mangyari, hindi magsasama ang dalawang yan. Masyadong mataas na... Gustong ituro sa'yo. Ang dami. Napakarami kong gustong ituro sa'yo, anak. Gusto kitang makasama ng matagal. Mahal na mahal kita. Naruto, sinabi niya ng lahat. Lahat ng sinabi ng madaldal mong ina. Yun din ang piling ko sa'yo. Kailangan ko nang umalis. Hindi pwede! Hindi mo kailangan magpakabayani! Ang totoo niyan, hindi talaga ako taga rito sa lugar na to. At saka, hindi Menma ang pangalan ko. Pasensya na sa pagsisinungaling. Sandali, ano bang sinasabi mo? Kung hindi niyo pa alam, ang tunay kong ama ay ang ika-4 na Hokage. At ang nanay ko naman ay ang Jinchuriki ng QB. Sabay silang namatay dahil sa pagprotekta sa mga tao. Sa bayan namin. At sa akin. Doon sa tunay na mundo. Sa mundo ko. Menma, huwag kang aalis. Pakiusap. Kailangan ko na umalis. Kung tutuusin, anak talaga ako ng dalawang magigiting na bayani. Nasaan ako? Nandito ka ngayon sa isa pang daigdig na nabuo sa loob ng Limited Tsukuyomi. Sa tunay na mundo, mas kilala ng mga tao ang lugar na to bilang ang Training Caves. Ito yung ginamit ni Jiraiya at ng ika-4 na Hokage para sa pagsasanay. Pero, meron pa palang ibang tao na gumagamit dito bilang lungga niya. Sabihin mo, ano bang gusto mo mangyari? Malalaman mo rin. Dapat magpasalamat ka. Hindi ka na uli makakakita ng ganitong bagay. Sa wakas, nakita rin kita! Madara! Naruto! Humanda ka dahil tatalunin kita at babalik na ako sa totoong mundo! Ikinalulungkot kong sabihin, hindi ako ang kalaban mo. Ibigay mo sa akin ang aklat ng pulang buwan. Ayoko! Bago ko gawin yun, pakawalan mo muna si Sakura! Kung ganon, tatapusin na lang kita at kukunin ko yon. Total, binabalak naman talaga kitang patayin eh. Dahil may nasasagap akong hindi magandang nagmumula sa'yo. Kaya hindi kita hayaang mabuhay. Ang pangit ng pakiramdam na yon. Ano?
Ano tong hindi magandang nararamdaman ko? Ito na naman! Kainis! Ano ba ito nangyayari? Pag naiisip ko na buhay at umihinga ka, parang gusto kong masuka. Nakakasuka ang chakra mo! Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Dahil doon, tapusin natin to sa tamang paraan. Nine Mask Awakening! Azure, White, Crimson, Black, Sky, South, North, 3, Jade. Nine Mask Beast! Dudurugin kitang pinong-pino na parang alikabok! Lagot, ang dami nila. Anong gagawin ko? May karagdagang pakakampi ang mga kalabang ko. Mali ka. Ang totoo, nandito kami ngayon dahil inutos yun sa amin ng Hokage. Ha? Nandito kami para protektahan ka habang nilalabanan mo yung nakamaskara. Alam ko ang grupong yan, ang Akatsuki! Chakra ng anghel ng kamatayan. Ice cream, hindi ba? Nakatayo lang si Jessica, hindi siya nakikipaglaban. Kaya para nilang talunin si Frieza. Kahit anong mangyari, hindi magsasama ang dalawang yan. Masyadong mataas ang drive nila. Ganun ba, mga ama? Tama ka, sangayon ako. Ayokong aminin, pero nahihirapan na akong labanan ka. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Mas malakas ka na nga talaga kumpara sa dati. Para malaman mo, mahirap din naman ang mga pinagdaanan ko para marating ko to. Kahit magmakaawa ka sa akin, walang talab yun. Naging maganda naman ang laban natin. Pero kahit anong gawin mo, sayang ka lang. Humista ka sa akin, babawi ako sa ginawa mo dati. Tutulungin kita! Ayos, ganyan na. Anong tawag mo sa akin, Frieza? Wala ka walang galang. Beer Sama! Bakit ka nandito? Hindi mo ba nakikita kung bakit? Nandito ako dahil kinakain ko itong strawberry sundae. Matanong ko lang, Beer Sama. May plano ka bang pigilan ang paghihiganti ko? Wala akong kinalaman sa bagay na yun. Kaya gawin mo na lang kung anong gusto mo. Lumayo kayo! Huwag kayong dito malapit sa akin. Baka mamaya marumihan pa itong kinakain kong sundae. Kahit anong mangyari, hindi ka makikialam? Sinabi ng gawin mo kahit anong gusto mo. Isa akong destroyer at wala akong pinapanigan sa inyo. Sandali lang, hindi niyo ba tutulungan sila Goku? Sila ang naglalaban, di ba? Ano sinasabi mo dyan? Mamamatay tayo pag nagkataon! Ang ingay mo naman! Huwag kang mag-alala. Basta may ibibigay kang masasarap na pagkain sa amin, sisiguruhin ko iniligtas kita. Kaya huwag kang lalayo, ha? Teka, siya nga ba talaga si Beast the Destroyer? Oo, siya nga. Pwede mo ba akong kunan ng picture kasama siya? Pwede mo naman siyang lapitan para magpa-picture ka. O, huwag mo lang akong sisisihin kapag tinapos ka niya. Huwag na nga lang. Sige. Pumunta ka na. Itutuloy ko na uli ang paghihiganti ko. Gusto mo pa rin maglaban? Mas mabuting umalis ka na lang ngayon habang ikaw pa yung nananalo. Dahil talagang bumalik ka pa rito ng dahil lang dun. Sa tingin mo ba aalis ako dito ng ganun-ganun na lang? Nasa harapan ko lang tagumpay. Kakarot, kung gusto mo ako naman dyan. Oo, ang daya! Siguro nakita mo na kung anong kailangan ni Frieza, no? Magsalita ka! Kailangan? Nagpapatawa ka ba, Goku? Ikaw dapat ang mas nakakaalam dahil tayong dalawa ang naglalaban. Tingin mo ba talaga nagkahinaan ako sa ganitong anyo? Hindi ko pa alam pero sigurado ako may kahinaan ka.
Puro pag-iigante na sa isip mo. Malamang na nagawa mo muling Golden Frieza habang nagsasanay ka. Pumunta ka na agad dito sa mundo para subukan yan. Tama ba ako? Bakit? Ano naman ngayon kung gano'n ang nangyari? Ginagamit mo kasi halos lahat ng kapangyarihan at lakas mo. Bago ka nagpunta rito sa Earth, dapat naghintay ka muna hanggang sa masanay ka sa anyong yan. Naku, yun lang ba? Sige, bibilisan ko na. Tuturugin na kita para matapos na agad ang lahat. Chakra ng anghel ng kamatayan. Tama-tama dahil mapapakinabangan ko yan. Ayos! Kung ganun, kakampi ko ang Akatsuki! Huwag ka munang masyadong matuwa! Alam ko na. Isa na naman tong maliit na alon dahil may pumasok na tagalabas. Hindi ko akalaing Akatsuki pang ipapadala para sa inyo. Itachi Uchiha! Base sa itsura mo, hindi ubra sa iyo kahit gaano karaming pisikal na atake. Pero meron pa akong ibang paraan. Alam ko na, ikaw yung may kakayaang sumunog maski apoy. Gaya ng inaasahan ko, isa kang malaking problema. Ikaw na munang bahala kay Sakura! May tuturing din naman na sining ang pumapagaspas na apoy, hindi ba? Ang saya talagang gumawa ng sining. Yun pala ang tunay niyang anyo. Ano to? Alam ko na kung anong lugar to. Isa tong lugar ng pagsasanay. Kagebushin technique! Times 2! Hindi niyo ako matatalo kahit gaano kayo karami. Ah, talaga lang ha? Ito lang ba ang kaya mong gawin?
ibabalik ko agad sa'yo. Sabihin mo, sino ka ba? Nakakasuka ka talaga. Narito. Pambihira. Hindi man lang siya tinablan. Nararamdaman mo na, hindi ba? Nasa kailaliman ng tiyan mo. Napakahina ng utak mo. Matagal na panahon ang lumalaban ang nilalang na nasa loob ng tiyan mo. Sa loob ng tiyan ko. Paano mo nalaman? Naririnig ko. Yun ang pinakamagandang tawag doon. Pambihira. Hindi ko inakalang mangyayari ang ganitong bagay. Mukhang nagbago ang init ng hangin. Nangyayari para talaga yun tulad ng sinasabi ng iba. Sandali nga lang, Beer Sama. Pwede ba huwag mo naman sanang agawin yung strawberry ko? Strawberry mo? Bakit ilan na ba nakain mong ganon? 3 pa lang. Ako nga 2 pa lang eh. Hindi kaya, 4 na strawberry na kaya ang nakain mo. Bilang ko ito, 8 lahat ng strawberry nandito. Hindi na yun mahalaga. Dahil isa naman akong Diyos. Di ba? Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Dali, umalis ka na rito. Pangako, maglalaban ulit tayong dalawa sa susunod.
Magaling ang ginawa mo, Sorbet. Maraming salamat. Ayos, mabuti na lang talaga kasama yun sa plano ko kung sakaling matalo mo ako sa laban nating dalawa. At sa'yo, makakapagpahinga ka na rin habang buhay. Naku naman, sinabi ko naman kasi sa kanya. Madaya naman talaga makipaglaban niya si Frieza, pero magaling ang plano niya. Sino man mag-aakala na may isang nilalang sa mundo na katulad ko? Maski ako hindi makatagal sa sarili ko! Kinikilabutan ako habang tinitingnan kita ngayon sa harap ko! Buburahin ko ang pagmumukha mo sa mundong ibabaw! Sandali, anong nangyayari? Magkamukha sila ni Naruto. Jinchuriki rin siya sa mundong ito. Sa lahat ng mga bicho, ang Kyuubi ang nagtataglay ng pinakamatinding lakas at kasamaan sa lahat. Kaya kapag pinaglaban mo ang dalawang yon, tsak na mapagsisimulayan ng matinding laban na siya ring dahan-dahang uutas sa mga buhay nila. Kaya ano kayang mangyayari rito? Ako talaga ang kailangan niya! Kayong lahat! Umalis na kayo rito! Naruto! Hindi mo dapat gawin yan dahil wala tayong magagawa tungkol dyan. Isa pa, hindi kami binayaran para kalabanin pati yun. Pero... Kahit malaki siya, ang bilis niya! Rasengan! Kainis! Nakakahiya ka naman. Nagawa kang talunin na isang peking kagaya nun. Tumahimik ka! Ngayon pala magsisimula ang totoong laban! Maghintay ka! Gagamitin ko ang Kyuubi tapos... Hindi ka ba talaga nag-iisip? Kahit pa sabihin natin peking isang yon, hindi pa rin cubing tulad kong nilalabanan mo. Yung kaunting chakra na lang kinuha mo mula sa akin na maaari mong gamitin. Paano ka lalaban? Makipagpalit ka ng pwesto, Naruto. Hayaan mo ako nang tumapos sa labang ito. Ha! Akala mo maluloko mo ako? Alam ko kung ano kailangan mo. Hindi ako papayag na gamitin mo ako.
Matigas pa rin ang ulo mo kagaya ng dati. Pero anumang malakas, may mas lalakas pa. Masakit sa loob kong aminin na mas mahusay sa'yo si Mandra Uchiha. Oras na mamatay ka sa lugar na ito. Malamang makukulong na ako sa peking mundong ito. Posibleng yun ang pinaplano niya. At ayokong maupo na lang dito at tanggapin na lang yon. Totoong gusto kitang tulungan kahit na sa pagkakataong ito lang. Ang kalaban ng kalaban ko ay kaibigan ko. O sige, pumapayag na ako. Isang beses lang naman itong alok mo sa akin, kaya pagbibigyan na kita. Sinasabi ko na nga ba't kahinaan mo ang pagiging maawain. Kahit masyado ka malakas, madalas hindi ka nagiging mapagbantay at pinagbibigyan mo ang kalaban mo kaya nangyayari ang ganito. At kahit nataramdaman ang katawan, isang tira lang ng Raider ang magpapatumba sa'yo. Kumusta? Anong pakiramdam? Pasensya ka na lang dahil hindi ka nasuswertihin pa. Ikaw ang nanalo pagdating sa lakas. Kaya lang, ikaw ang natalo laban sa ating dalawa, Son Goku. Sa wakas, mangyayari na rin ang matagal ko na pinapangarap. Kaya lang, parang hindi naman ganun kasaya kung tatapusin kita ng ganito na lang. Vegeta, gusto mo bang ikaw ang tumapos sa kanya? Sa pagkakaalam ko, kinamumuhian mo ang Saiyan. Malaki ang galit mo sa kanila. Ano pang hinihintay mo dyan? Ipakita mo ng katapatan mo sa akin katulad ng ginagawa mo dati. Kapag pumayag ka, ititira kitang buhay. Pwede ba tumahimik ka? Ginawa ko rin sa ulo. Pinalaan ka ng Luis tungkol dito, di ba? Yan ang dahilan kung bakit isa kang malaking hangal kakarot. Salamat pero hindi ko gagawin yun. Kahit napasaway ang lalaking ito, kailangan ko siya para maging mas makapangyarihan ako. Kaya hindi ko siya pwedeng tapusin. Eh kung ganito na lang kaya, kapag tinapos mo siya, gagawin kitang Supreme Commander ng Frieza Force. Pero sa ngayon, si Sorbet na lang ang natitira sa mga tauhan ko. Huwag ka mag-alala dahil dadami rin yun. Ano? Gagawin mo akong Supreme Commander? Nagbibiro ka ba? Siyempre, ba't naman ako magbibiro? Pagsisisihan ko tuloy ito ngayon. Ha? Pero buo na kasi ang pasya ko. Kahit anong mangyari, gagawin kong lahat para tapusin ka. Oh, anong sinabi mo? Pagkatapos mo wasakin ang planeta ko, sa tingin mo ba meron pa akong natitirang katapatan sa'yo? Mag-isip ka na! Sandali, sa pagkakatanda ko, pumayag kang wasakin ang planetang Vegeta, hindi ba, Dear Sama? Shhh! Tumahimik ka nga dyan! Hoy, Krillin! Bilisan mo, bigyan mo ng senso si Kakarot. Kung hindi, mamamatay siya. Sige! Hindi ako makakapayag dyan! Puso ko! Magpakasatag ka! Mabuti na lang, may natira pang isang seso. Salamat, Vegeta. Kiniligtas mo ako. Bilang kapalit, pababayaan mo na akong lumaban. Ako nang tatakot sa Frieza na to. O sige, naiintindihan ko. Ikaw na, ha? Sino ka ba sa akala mo? Imposible namang matalo mo ako!
alam. Kaya ko rin magpalit ng anyo. Kung gustuin ko, pwede akong maging isang super saiyan. Alam mo naman kung anong klase ako mandirigma. Kahit pareho kami ni Kakarot, hindi ako maawain tulad niya. Magpaalam ka na dahil tapos ka na. Oh, talaga? Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Nakasisiguro ka ba na kaya mo akong salulin? Anong nangyayari? Pambihirang sining ng pakikipaglaban. Hindi lang ang kapaligiran ang mawawasak sa laban na to. Naruto, Ako ang mabubuhay dito! Ako ang mananalo! Masaway! Kahit pinagsama na namin ang QB at chakra namin, hindi ko akala iaabot ng ganito! Sumuko ka na lang! Sumuko ka na! Yeah! Katapusan mo na! Hindi ako magpapatalo! Huwag ka mamaksa! Ito ang hinala kong magiging resulta. At talagang ang nanalo ka. Pero humigit pa sa inaasahan ko ang nangyaring labanan sa pagitan nyo. Hindi ko inakala na makakaya nyo mag-ugnayan ng QB at magiging ganun kayo kalakas. Ang tanging paraan na lang ay talunin ka. Mukha nga yatang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon na kinalalagyan mo. Yung naunang sitwasyon kanina sa QB at ito. Ang sitwasyon na hindi mo inaasahan kailanman. At ngayon, sa mga sandaling ito, sigurado akong nasa pinakamahinang kalagayan ng selyo mo. Kagaya ng naging sitwasyon mo dati. Bakas na! Tumakbo ka na, Naruto! Teka sandali, ano nangyayari? Minaliit ko siya dahil may physical siyang katawan. Pero may iba pala siyang balak. Yun ang art technique niya. Sa sitwasyon ko, mapipilitan ako lumabas gaya nung nangyari noong kay Kushina! Kukunin ko na ang QB! Sandali! Pag tinignan mo siya sa mata, tapos na ang laban! Ah!
Kainis. Talaga pa nangyayari to? Pulang buwan. Ito na lang ang pagkakataon ko. Oras na para tuparin ang propesiya. Kalimutan mo na ang lahat. Akin na ang QB. Pag-aari ko na yon. Wala ka nang natitirang ni katiting na pag-asa. Ano? Imposible! Hindi ito totoo! Dito na nagtatapos ang lahat, Frieza. Mas mabuting huwag ka nang babalik dito ng... Ano na ba yung lahat? Wheeze quickly. Right. Paano niya nagawa ang ganito? Ang mundo natin, lumasak na. Ano? Vegeta! Papa! Mama! Walang hiya siya. Kung hindi siya ang mananalo, idadamay niya na lang ang lahat. Mali ka. May posibilidad na hindi papatay si Frieza. Oh? Dahil kaya makaligtas si Frieza sa kalawakan. Aba, pinag-isipan niyang mabuti. Wisit, palimaw talaga siya. Tapos kasabay na nasira ang mga Dragon Ball sa pagkawasak ng Earth. Hindi natin yung magagamit para bumalik ang dati. Ay, nakakainis. Dapat pala ginawa ko na agad kung anong tama para hindi na umabot sa ganito. Kung ganun, gusto mo bang gawin kung ano ang tama? Ha? Nangyari ang lahat ng ito dahil nahawa ka kay Frieza. Ibalik mo siya doon sa Flower Garden para wala nang matamay na inosenteng tao. Ha? Anong ibig mo sabihin doon? Oh, sige. Babalik tayo lahat sa nakaraan. Gusto na natin. Dahil hanggang 3 minuto lang ang kaya. Kung gano'n, gano'n na nga. Bumalik tayo sa nakaraan. Ano? Imposible! Hindi ito totoo! Dito na nagtatapos ang lahat, Frieza. Mas mabuting huwag ka nang babalik dito ng buhay. Sama ko kayong lahat! Frieza!
ligtas na tayo. Wait, Kakarot! Ano bang ginawa mo? Pasensya ka na, Vegeta. Kailangan lang kasi. Ipapaliwanag ko sa'yo kung Wala bakit. akong pakialam kung anong dahilan mo. Malinaw ang usapan natin. Ako nang lalaban kay Frieza. Okay lang yun, Vegeta! Dahil iniligtas ni San Goku ang buhay mo, pati na rin ang buong mundo! Ano ba yun? Ano bang ibig niya sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Titira ang ni katiting na pag-asa. Naruto! Gumising ka! Tinanggal ko na ang mga alaala niya. At hindi na rin siya makakakilos. Hindi ko hahayaan na makuha mo siya! Ha? Ano ba yung gagawin ko sana kanina? Sa kasino ako? Ano ang pagkatao ko? At saka, bakit ako? At totoo, ang ika-4 na Hokage nag-invento sa teknik na to. Ang galing! Turuan mo ako kung paano gawin yan! O ito, Naruto! Hindi ko inakalang makakabangon ka pa uli. Alam mo, hindi ko makakalimutan ang itinuro ng master ko. At ang Rasengan na to, at ang pangalan ko ay ang pamagat ng libro tungkol sa isang matapang na ninja. At ang anak ng 2 bayani dun sa kwento. Ay ang kaharap mo ngayon! Isuko mo na sa akin ang video at mamaalam ka na. Ngayon na! Hindi Menma ang pangalan ko! Ako si Uzumaki Naruto! Naruto! Nung huli ako matamaan ng jutsu na yun, 16 na taon na rin ang nakakaraan. Madara! Ang sama mo talaga! Hindi pa ako tapos! Pero sa pagkakataong to, Minato! Kushina! Bakit nandito kayong dalawa? Pinulot mo kasi yung kunay ni Minato. hindi ko nga alam kung sino ka ba talaga. Pero, hindi na ibang tao ang tingin ko sa'yo. Ito na siguro talaga ang nakatakda. Sige na nga, pumapayag na akong ipatago pa sa'yo ng konti ang QB. Ang taong yun ang Siya ang nagmamanipula ng lahat. Mula nang dalhin niya kami sa mundo na to, doon na nagsimula yung mga kakaibang pangyayari. Menma! kung ganun. Naruto, tingnan mo. Babalik ka na sa mundong pinanggalingan mo. Kung ganun, paalam na. Salamat sa pagpunta nyo para tulungan ako. Kahit na sandaling panahon lang tayo nagsama. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na
mangyari sa akin ang bagay na ito simula nung sinilang ako. Salamat. Salamat sa pagkain. Salamat at pinagalitan niyo ako. Salamat sa pag-aalala. At nabuhay kayo para sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Salamat. Paalam. Kailangan lang kasi. Ipapaliwanag ko sa'yo kung Wala bakit. akong pakialam kung anong dahilan mo. Malinaw ang usapan natin. Ako nang lalaban kay Frieza. Okay lang yun, Vegeta! Dahil iniligtas ni San Goku ang buhay mo, pati na rin ang buong mundo! Ano ba yun? Ano bang ibig niya sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Papa, sobrang sarap nyo. Ba naman nandito ka? Ano ba naman ito? Sobrang kakaibang pangyayaring ito. Sino mag-aakala na ibabalik ang destroyer ng planeta? Bilang pasasalamat sa pagtulong niyo sa amin, ipaghahanda ko kayo ng marami pagkain! Pero gagawin ko nun yun kapag nabalik ang mga Dragon Ball sa Metro North. Excited na ako sa pagkain. Yun talaga ang dahilan kaya naisip kong bumalik tayo sa nakaraan. Hindi mo ba aarestuhin? Mabigat na krimen ang pagkontrol sa panahon, hindi ba? Pasensya na, pero wala naman ako nakita eh. O bakit? Hindi ako magpapasalamat sa'yo. Patas na tayong dalawa. Hindi naman yun ang sasabihin ko, Vegeta. Kung sinunod lang namin sa service ng nila na magtulungan tayo para matalo sa pizza, hindi na pagkita na nangyari ang lahat ng ito. Sa tingin ko, magtulungan kaya tayo kahit minsan lang. Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yun. Mabuti na lang pala. Ayoko rin kasi. Ito ako ng beses na nagkasundo tayo. Let me
Ito na yung... Narito! Yung coat mo! Nakabalik na ulit tayo sa totoong mundo natin. Muntik na yon. Muntik na nating makuha ang QB sa kamay nila. Biruin mong natupad talaga yung propesiya. Hindi ko naisip na hahabulin ka ni Madara hanggang dito sa loob ng bayan. Sa mga narinig ko, baka isa yung klase ng teleportation technique. Pero hindi pa rin natin alam